Indigo's POV. Hapon na matapos kami magligpit at mag-ayos ni Fiang sa bahay. Actually, hindi pa nga tapos eh. May mga dapat pang iayos pero sabi ko bukas na lang namin ituloy dahil kailangan namin mag-grocery bago may mapagsarahan ng supermarket. Ako ang tagatulak sa cart habang si Fiang ang kumukolekta sa mga kailangan naming supplies. As usual hanggang dito sa supermarket nagkaroon pa rin ng pagtatalo dahil sa pagpili ng fresh milk. She wanted low-fat milk while I preferred sterilized. Para di na lumala pa, pinakuha ko na lang siya ng sa kanya at kumuha ko ng sa akin. Nang mapuno na namin ang cart, dinala ko na yon sa counter. Habang ini-scan ng kahera ang mga pinamili namin, napansin kong pasulap-sulap to sa akin at malakit ang tingin. Hindi bago sa akin ang ganon dahil sanay na ako. Marami nagpapapansin sa akin lalo na sa company. By the way she looked at me made me think of pulling a little prank. Habang di nakatingin si Fiang, kinindutan ko ng kinindutan yung kahera. Natigilan to sa pag-scan at napatitig sa akin habang namumula ang pisngi. Bata pa to, probably younger than Fiang, and clearly flustered by the attention. Maya-maya mabilis akong nahuli ni Fiang. Naramdaman ko ang matalim itong titig na tumatama sa akin mula sa gilid. Nang lunginin ko ay nakataas ang isa nitong kilay sa akin at magkakrus ang mga kamay sa harap. Saka nito binalingan yung kahera. Don't you want my husband's phone number? Pwede kong ibigay sa'yo. Fiang's POV. Pansamantala Fiang, habang inaayos pang merger, dito ka muna sa Azuma Entertainment. Pahayag ni Mrs. Villar na pasakay na kami sa elevator. Kasama namin si Indigo na tahimik lang sa aking tabi. Ngayon pa lamang kami babalik sa trabaho matapos ang 2 linggong lumipas. Simula nang lumipat kami ni Indigo sa bahay namin. Ang tagal din kasi ng ginawa naming pag-aayos. Idagdag pa ang pagkahakot namin ng mga gamit. Sinamahan pa ako ni Indigo sa bahay para tulungan mag-empake at magkahon ng lahat ng mga gamit ko. Yes, kinuha ko ng lahat ng mga gamit ko sa bahay namin. Ayon kasi kay Mrs. Villar, pag-aari ko rin ang bahay namin ni Indigo dahil pareho nasa dokumento na ang mga pangalan namin. Oo, ayoko makasama si Indigo sa iisang bubong. Pero kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko pa na pagtsagaan kaya bumalik sa bahay namin. Dahil matapos ang ginawa namin sa akin ni Daddy, pinangako ko sa sarili ko na never na akong uuwi doon. Dalaw po pwede pa, pero kung pakiusapan na magstay doon, no way. Pero sa loob ng 2 linggo namin na pagkasama ni Indigo sa isang bubong, nagmistula kaming aso at pusa. Like last week, nagtataka ako kung ba't ang bilis maubos ng fresh milk ko. Kahit tuwing umaga lamang naman. Ako umiinom at konti sa gabi. Tapos nahuli ko pa to na imbes na yung sa kanyang inumin, yung sa akin ang nilalaklak. Nang bumukas ang elevator, nauna kaming lumabas si Mrs. Villar, huli si Indigo, ngunit bumilis sa mga hakbang nito papalapit sa amin. Isang pamilyar na kwarto. Bumilis ang tibok ng puso ko na malaman ko kung saan kami patungo, sa opisina ni Indigo. Minsan na akong nakapunta dito, during a tour he gave me, but I hadn't expect to be walking through these doors today. Bago pa ako makapagtanong, nagsalita na si Mrs. Villar. This will be your temporary office for now, Fiang. Nakangiti nitong sabi. Nag-ayos na kami ng extra desk para makapagtrabaho ka dito habang inaayos pa ang merger. Binuksan ni Indigo ang pinto, sabay bali nito sa akin. Dragons first. Pigil tawa nitong sabi sabay senyas para tuloyin kami ng mamila nito. Kung di lang sana namin kasama si Mrs. Villar, sigurado makakatikim to sa akin. Pasimple ko siyang inirapan bago humakbang papasok. Nilibot ko ang aking mga mata sa silid at may napansin akong kakaiba, ang pangalawang desk. Nilagay ito na halos katapat ni Indigo kaya naman matatanaw namin at isa sakaling parehong nakaangat ang mga mukha namin. Duh! Tila nanakit ang bato ko habang ini-imagine. Bukod sa bahay, makakasama ko rin si Indigo sa trabaho. 2 weeks of living together had already made us feel like we were trapped in some absurd game of tug-of-war. Neither of us willing to yield. Paano pa kaya dito sa opisina? Bakit iayaw mo ba rito? May pag-aalalang tanong ni Mrs. Villar nang napabuntong hininga ko. Of course ayoko, pero dahil ayoko rin pahabain ng diskusyon, pinilit kong umiti at umiling. It's fine, Mrs. Villar. I like it here. Pagkukunwari ko. I had hoped for a more private space, somewhere I could think without constantly being reminded of Indigo's presence. Yet here I was, thrown into this arrangement as if our every move was being choreographed by someone else. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Indigo nang tumayo ako sa working chair ko.
Isang oras na lang tapos ng oras ng trabaho namin pero mula kanina, nainiwan kami dito ng mommy pansin ko, sulyap ito ng sulyap sa akin na naging dahilan kaya hindi ako makapag-focus. It was distracting and I was desperately trying to concentrate in my assignments. I'm just going to make some coffee, sagot ko rito. Damay mo na rin ako, darling. Muling sambit ni Indigo habang may kistap ang mata. Ano ako, alila mo? Mahina akong pagtataray habang patungo sa pinto ni hindi ko to nilingon. Tsaka ako hinila ang pinto para makalabas. Tumalikod na ako at tinungo ang kitchenette. Naramdaman ko ang mga mata ni Indigo sa akin sa pamamagitan ng salamin na dingding. Habang nakahanap ako ng kape sa pantry, hindi ko maalis ang pakiramdam ko. Na pinagmamasdan nito ang bawat kilos ko hanggang sa naramdaman ko ang init ng presensya ni Indigo sa likod ko kaya bigla akong natigilan. Sakto pagpihit ko paharap sa kanya na corner niya na ako sa countertop. Bumilis ang tibok ng puso ko na mapagtanto kong wala akong takas. Ang mga kamay nito ay humawak sa magkabilang gilid ko, effectively trapping me in place. Namilog ang mga mata ko at otomatiko, lumapat ang mga palad ko sa balikat ni Indigo para maiwasan ang pagkakadikit ng katawan namin. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, sobrang lapit na ng mukha nito sa mukha ko at kitang-kita ko ang mapaglarong ngiti sa labi ko. Dahil sa paraan ng pagtitig ni Indigo sa akin, tila nagbara ang aking lalamunan. Pero tila sayang-saya pa ito na makitang naghahalo ang pagkairita at kaba dahil sa ginawa niya. What do you think you're doing? Mahina akong sita dito. He leaned in closer, and teasing glint in his anticipying eyes. Just making sure you don't forget my coffee, darling. What is he doing to me? Indigo. Mahina akong sabi pero may pagbabanta kasunod ang pagdula ko rito. Napaatras si Indigo pero hindi pa rin nawawala ang pangisi nito. Inis ko siyang tiningnan. I am warning you, don't touch me. Di naman kita hinahawakan na. Ani pa nito. Sa dulo ng counter ako humawak. Ikaw tong humahawak sa balikat ko eh. Sa kanya ako kinintan at tumakbang palapit para kunan yung kape na salian ko sa cup. Thanks for the coffee, darling. Sa kabilang banda. Nang huminto ang sasakyan ni Indigo sa tapat ng bahay ng pamilya ko, mabilis ko itong nilingon. Dito ka nilang maghintay, saglit lang naman ako. Hindi na ako nag-abala pang maghintay na sagot nito bago bumaba na sasakyan. Simula nang umalis kami sa Azuma Entertainment kanina, nagdedebate ako kung ipapahatid niya ako dito. Wala kasi akong dalang sasakyan dahil sabay kaming pumasok kaninang umaga. Gusto ko man sanang dalhin ang sasakyan ko, hindi ko na nagawa dahil nahiya ako kay Mrs. Villar. Kung makikitang magkabukod pa kami na sasakyan, pero mabuti na lamang kaninang palabas kami sa building, nagtanong to sa akin kung may gusto ba akong puntahan bago umuwi. Yon ang ginamit kong pagkakataon para magaya dito sa bahay namin dahil nakatanggap ako ng mensahe sa bunso naming si Patrick na kailangan niya raw ng allowance. Kinumpis ka raw kasi na magaling naming ama ang credit cards nito at ATM. And I did not even bother giving him any cash. Pero ganun pa man, di ko maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya, lalo na't magkapatid pa rin naman kami sa ama. Kung hindi ko kasi to bibigyan ng pera, hindi ito makakapasok sa school. I know he's using school as an escape from dad, just like I used to when I was still studying. School felt like a refugee, a place where I'd rather be, surrounded by people who weren't my family. Anywhere was better than home. Yon ang isang dahilan kahit papano, naiintindihan ko si Patrick. Tulad ko, mas gusto niya rin kasamang ibang tao kaysa sa sarili niyang pamilya. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong agad ako ng kasambahay namin si Agnes. Nakangiti ito at tila ba nasiyahan na muli akong nakita. Buti ba masita ka, Ma'am Fiang? Coffee po? Hindi na, di naman ako magtatagal eh. Nasaan si Patrick? Ginala ko ang tingin ko sa loob ng bahay at pansin ko, tahimik. Wala ba ang mga tao dito? Nasa kwarto niya po. Di pa nga po yung lumalabas para kumain eh. Kanina ko pa inihanda ang dinner niya. Kumunot ang noo ko at binalingan si Agnes. Bakit? Wala ba siyang kasabay? Nasaan ang mga tao dito? Tanong kong muli. Nagkakabakasyon po kasi ang daddy ninyo. Kasama po ang stepmom ninyo. Yung mga kapatid mo naman po hindi pa umuwi. Sigurado pong nasa company pa si Sir Fernando at nasa school pa si Fatima. Bakasyon? Napataas ang kilay ko at di na maiwasan na matawa. Nagawa pa talaga nilang magbakasyon ngayon. Hindi nga naayos ng tuloy ng problema sa konsinema, hayahay na sila.
Naiiling akong humakbang patungo sa hagdan para puntahan si Patrick sa kwarto nito. Kumatok ako ng 2 beses bago ko pihitin ang door handle. Pagbukas ko sa pinto, naabutan ko si Patrick. Nakahiga sa kama nito at nakabalot ng makapal na kumot ang katawan. Tila giniginaw. Agad ko siyang nilapitan pero kumunot ang noo ko nang bahagip ng aking tingin ang namumutla nitong mukha. Patrick? Agad akong yumuko para salatin ng noo nito. Doon ko napagtantong inaapoy ito ng lagnat. Tumayo ka na dyan, dadaling kita sa napadaing ito habang namimilipit ang mukha sa sakit nang di ko sinasadya na mahawakan ang balakang nito. Bahagya ko siyang hinawakan pero matindi ang reaksyon nito, almost like a silent scream. Alarmed and curious about what could possibly hurt him so much, I reached for his blanket at tinila ko yon sa katawan nito para alisin. He was dressed in sweatpants and a sweater, wrapped up like he was trying to protect himself from something more than just the cold. Bahagya niya itong pinilit at tinagilid. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang itinataas ko ang tela ng sweater at sweatpants nito sa kanyang ibabang likod. Nang lumantad sa akin ang balat nito, napasingap ako sa gulat. Ang dami naman nitong pasa at galos. Fresh pa yun and it was the kind that just happened from an accidental fall. Itsura pa lang mahalatang makirot ang mga yon sa bawat paggalaw nito. Ano nangyari, Patrick? Sino may gawa nito? Nakipag-away ka ba? Sunod-sunod kong tanong dito. Pero hindi ito kumibo at nanatili lang nakapikit habang di maipinta ang mukha sa sakit. Halika, tumayo ka dyan, dadaling kita sa ospital. Agad nitong binawi ang kamay na hawak ko. Hindi pwedeng ayaw mo, Patrick. Kulay violet na yung balat mo dahil sa mga pasa mo. Gusto mo ba pumanaw ka? How could he just lie there, acting like this was normal, like he could just endure this pain alone? Bawal akong pumunta sa ospital dahil yun ang bini ni Daddy. Malamig nitong sagot. What? I froze. His words not sinking in immediately and my mind struggling to process what he just said. Alam ni Daddy ang tungkol sa mga sugat at pasa mo, pero pinagbawalan ka na pumunta sa ospital? Patrick didn't answer, he just looked away. Di na iwasan na kumulo ang dugo ko. Alam ni Daddy at sa halip na tumulong, pinagbawalan nito si Patrick na humingi ng medical attention. Bakit ayaw ni Dad pumunta ka sa ospital? I demanded. Nag-alinlangan si Patrick. Namumutla ang mukha at pinipigilan ng emosyon pero sa wakas nagsalita ito. Dahil kagagawan to ni Daddy, ayaw niya magka-issue. Ang mga salita ni Patrick parang isang suntok na tumama sa aking sikmura. Sinaktan to ng sarili naming ama at sa halip itama to, mas inaalala pa nito ang pagpapanatili ng kanyang reputasyon. Oo, pasaway ang kapatid ko but he did not deserve this. No one did. And the fact that he was suffering alone, forced to hide his pain because of our father's twisted priorities, it was infuriating. Gumayak ka na, sasama ka sa akin? Tiningnan niya ako na may pagtataka. Saan tayo pupunta? Sa bahay namin ng Kuya Indigo mo, doon ka magpagaling. Sa kabilang banda. No, hindi ko ibabalik si Patrick dyan sa bahay mo, dito siya sa akin. Kapag pinilit mo akong pauwiin siya dyan, mapipilitan nila ako magsumbong sa pulis tungkol sa ginawa mo sa kanya. Matapang kong sabi. Ramdam ko ang bilis ng pintig ng puso ko habang nagsasalita pero hindi ako nagpatinag. Di ko hahayaang takutin ako ni Dad sa pagkakataong to. Tinawagan niya ako na makabalik na kami sa bahay namin ni Indigo. Marahil sinabi ng isa sa mga kasambahay na sinama ko ang kapatid ko. Of course, they would have told him, especially since he'd left strict orders not to let Patrick leave the house. Bago pa makapagsalita si Dad, inend ko na ang tawag para matapos ng diskusyon. Nanginginig ang kamay ko na ibaba ko ang phone ko at pabagsak na naupo sa couch dahil narito ako sa salas mag-isa. The living room felt quiet. Nasa kusina si Indigo dahil ito ang nagagayak ng binili naming dinner kanina on the way home. Si Patrick naman nasa guest room. Inihatid ko siya doon kanina pagdating namin para makapagpahinga to. Paninindigan ko ang sinabi ko kay Dad na dito muna sa akin si Patrick. He had gone through enough and I was not about to hand him back over, not after seeing what Dad had done. Oy, Elsa! Binaling ko ang mukha ko kay Indigo. Nakatayo to sa may pintuan ng dining area, kaswal na nakasandal sa frame. Tawagin mo ng kapatid mo, kakain na tayo. Mahinahon niyang sabi as if everything was perfectly normal. Bahagya akong tumango at tila nakahinga na maayos. It was a good thing Indigo did not seem to mind that Patrick was staying with us. Di man lang nito tinanong kung bakit ko sinamang kapatid ko na nakita niyang tinutulungan ko si Patrick sa backseat ng sasakyan. Basta't ang sabi ko lang pansamantala muna tong mananatili sa poder ko or namin.
Indigo didn't press for details, he just accepted it, no questions asked. Pero kahit ganito kabait, hindi ko pa rin ma-imagine ang sarili na makikisama ko sa kanya sa loob ng 1 taon. Sinulyapan ko ito bago ako tumungo sa elevator para puntahan si Patrick. He was the kind of man most women would probably be lucky to have, but that wasn't enough for me. Our marriage had never been about love or even compatibility. It was a business arrangement, a deal to save Con Cinema and ensure my family's future. At kapag nakuha ko ng kailangan ko at nailipat na ni Daddy ang share sa pangalan ko, na secure ang pwesto ko bilang CEO ng Con Cinema, wala nang dahilan para manatili ako sa tabi ni Indigo. I was not about to spend the rest of my life na nakatali sa taong hindi ko mahal. Sa sandaling magkaroon ako ng kontrol sa kumpanya, I would make my move. Makikipaghiwalay na ako kay Indigo.